Guys, maging aware tayo at matalino sa pagpili kung saan tayo magbubook, mapa-travel man, hotel o resort. Dahil isang kababayan natin nagbahagi ng kanyang karanasan na ang masayang bakasyon sana nila na sorpresa niya sa kanyang pamilya ay scam pala. Guys, ngayong araw na scam kami dahil sa kagustuhan namin, gusto ko mag-sorpresa kala Commander ngayong araw na kami ay magre-resort. Then meron akong isang nabook na resort. Ang pangalan niya Villa Laria Private Resort. Eto guys, ayan yung mga conversation namin. Ngayon, nanghihingi siya ng down payment. Ako, chinek ko naman yung page niya. Wala namang mga post doon na kung ano man. So, nagtiwala ako. Nag-send ako sa kanya ngayon ng 4,000 for down payment. Then, nagtaka ako. Pagka-send ko ng 4,000 pesos sa online bank, biglang, ang nangyari, binlock na niya ako. Tinitingnan ko ngayon yung sabi ko sa kanya, ito yung huli kong message. Hanggang anong oras kami bukas? Then, wala na siyang response. Pagpasok ko sa page, wala na. Nakablock na ako. Is not available. Yun na yung nakalagay. So, ginawa ko tong video na to para ma-aware kayo dito sa resort na to. Kasi merong talagang ganitong resort. Kaso ang problema, ginawan sila ng scammer ng kagaya ng pangalan. Wala nga lang badge. And then, lahat ng post, ipinopost din niya sa page. Ang problema, nakita ko na sobrang dami na palang na-scam nito. Bakit hinahayaan lang ng resort na ito ay nagagawa nito? Tinawagan ko yung pinakang resort, ang sabi nila na itawag na daw nila ito o nailapit na sa cybercrime, wala daw ginawang aksyon. Sa cybercrime, baka sila may problema kasi hindi daw inaksyonan. Pero ako hindi ako naniniwala hindi nila ito aaksyonan cybercrime. Hindi ko lang alam. Pero sana ma-aksyonan to guys at maging aware kayo, baka maloko kayo nito. Ang location nito ay sa Los Baños, Laguna. Doon dapat kami dadayo ngayon. So sa kagustuhan ko, masurpresa ang pamilya. Nag-book ako ng mag-ako lang. And then, ito ngayon nangyari. Pero ngayon, hindi ako pahig na hindi matuloy. Hahanap pa rin kami. Di bale, wala na akong pakialam dun sa dinown ko na yun. Ano lang naman yun. Kumbaga, pera lang naman yun. Ang masakit nun, yung magiging kapalit dun sa nangi-scam na ito. Pero para sa akin, madali itong matrace Puntahan lang itong bangko na pinagsendan and then ipabuklat dun kung sino man tong nag-open ng bank account na ito doon. Di matrace kung talagang tatrabahuhin. Kung ako sobrang interesado dito, tatrabahuhin ko talaga to na ito matrace. Hindi ako payag na itong tao na to ay marami nang naloloko. Pero malay natin one time, trabahuhin ko to kasi baka marami pa tong maloko, mas marami pa, kawawa naman ng mga tao, di ba? Sa may kagustuhan lang na mag-celebrate. Kaya mag-ingat kayo. Ayan po, Villa Laria Private Resort, walang badge. Mag-ingat kayo dito guys. Scammer ito. Yan din ang reklamo ngayon ng mga resort owner na pinaimbestigahan sa ating gobyerno o sa otoridad dahil nga kahit sila ay apektado na dahil ginagamit ng mga scammer ang pangalan ng kanilang resort sa pang-i-scam. Maaari ngayon ang mga may-ari ng resort at guest house sa isla ng Bantayan sa Cebu dahil sa paglipanan ng mga scammer sa social media na nambibiktima ng mga turistang nais magbakasyon sa isla. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Ito ang bayan ng Santa Fe sa isla ng Bantayan na matatagpuan sa norteng bahagi ng lalawigan ng Cebu. Patok ito sa mga turista, lokal man o banyaga. Dahil sa maputi at pinong buhangin na makikita dito. Isa rin ito sa dinarayo ng mga bakasyonista, lalo na ngayong papalapit na Holy Week. Ngunit ngayon pa lang, nangangamba na ang mga may-ari ng mga resort at guest houses dahil sa patuloy na paglipanan ng mga online scammer na nambibiktima sa kanilang mga customer. Ayon sa presidente ng One Island Tourism Association, samahan ng mga resort owners sa isla. Setyembre pa lang noong nakaraang taon, nakakatanggap na sila ng mga reklamo mula sa mga turista at ang biglaang paglabas ng mga kapareho nilang account sa social media. Naibulong na lang daghan na kayong pages na sa Facebook pages nga gawas na pariha or even better sa akong page. Ipagbutangan nila additional features na wala na ni sa akong resort. At dahil dumami rin ang likes ng mga pekeng social media accounts, inakala ng mga customer na lehitimo ang nasabing accounts ng mga resort. Kaya naman doon na din naipasok ang mga transaksyon at bayad ng lahat ng mga nabibiktima. So what happened, ilang hintays ang mga guest na to na
doon ay, like for example, may jet ski. Kaya kung jet ski ako, alam yun ang personal. Pero ang ibutang nito sa paghintay sa atong mga guests, unlimited use of jet ski. Now, imagine na lang sa Abang Resort, magpaabang ang jet ski of 5,000 pesos. O niya nga po, bro, 5,000 pesos po. Mura na lang sila o, may ties yun nga, want to, kay imagine using that. Plus, tagaan nila discount pa yun. Plus, free something. Daghang kayo sila ipang offer nga lain-lain in different pages you consider lain-lain ang ilang i-offer. Nakipag-ugnayan na sa mga otoridad ang mga negosyante sa isla. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang National Bureau of Investigation pati na ang Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police. Yes, it's a kind of identity theft because the website, they're creating another website when in fact they are not allowed to, and they are not the real owner of the resort. No, it's been going on now for a long time, and rest assured we are working on it. And in fact, we had previous years we had operations against scammers. Nananawagan naman ang mga resort owners sa mga nais mag-book at bumisita sa isla ng Bantayan na suriin ng mabuti ang social media account at makipag-ugnayan sa Tourism Office ng Lalawigan upang matiyak kung lihitimo ba ang social media page ng kanilang katransaksyon. Kaso, eto nga ang problema sa Pilipinas or batas ng Pilipinas na kahit talamak na o kaliwat kanan ang pang-i-scam, ay ang mga scammer pa protektado ng batas na Bank Secrecy Law. Dahil kung gugustuhin naman talaga nila ay madali silang mahanap or mahuhuli. Dahil pwede nga alamin kung sino ang pinasukan or kaninong account pumasok ang pera ng mga na-scam na mga scammer. Ngunit ang mga scammer pang ang protektado ng batas kaya malalakas ang loob nila at untouchable sila.